Kaya malalaman natin ang ulat panahon mula kay Amor Larosa mula sa Pag-asa DOST. Magandang umaga sa iyo, Amor. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Sandro. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga po makakasama natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, dahil napag-uusapan na rin naman natin ang mga kasama natin sa studio, itong si Bagyong Emong. Ano na ba ang update dito sa mga oras sa ito? Ano na ba ang lokasyon nito? At ito ba ay patuloy pa sa paglakas? At kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Tama sa ating update sa bagyong si Emong. Ngayon po ay bandang dito po siya sa may Philippine Sea at ang layo po niya ay sa 420 kilometers east ng Basco, Batanes. At wala pong walang direkta na nakaka-apekto itong si Bagyong Emong sa ating bansa. Sa makatuwid, wala pong nakataas ng warning signals. At inaasahan po natin itong si Bagyong Emong ay kikilos pa rin pahilaga na maaaring tumbukin itong bansang Japan. At kapag nanatili sa kanyang pagkilos na northward sa bilis na 19 km per hour, ay inaasahan po natin bukas ng umaga. Nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan po, bukas ng umaga, ang tabayanan po natin kung ano po yung mga pagbabago na pwedeng maganap dito kay Bagyong Emong. At narinig naman po natin na wala pong direktang epekto itong si Bagyong Emong dito po sa ating kapuluan. At ito naman, dahil po patuloy pa rin nating binabantayan si Emong at nasa loob pa rin naman ito ng ating PAR, ano ba maidudulot nito sa ating lagay ng panahon? Sa ngayong araw na ito ng Miyerkules, magiging maulan pa rin ba sa Visayas at maging sa may Mindanao at dito din sa ating sa Luzon? Opo, sa araw na ito, itong si Bagyong Emong ay nandito po siya at walang direct na nakaka-apekto nito. At inyo makikita na halos buong bansa ay maulap dahil po yan sa hanging habagat o southwest monsoon. Kaya nasa po natin dito sa Luzon ay maulap na may mga moderate to heavy rains at thunderstorm. Kaya po paalala po sa ating mga kababayan sa Luzon na maging alerto at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Visayas at ganoon din sa may Zamboanga Peninsula, Caraga at Northern Mindanao ay maulap pa rin na may mga light to moderate rains at thunderstorm. At doon naman sa labing bahagi ng Mindanao ay bahagya hanggang sa maulap na may mga isolated na pagulan or thunderstorm. So ayan, malaking bahagi po talaga ng ating bansa ngayon ang makakaranas ng maulang panahon, kaya po mag-monitor po tayo sa mga weather updates at syempre po maging handa po tayo sa mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulong. Bukod naman dito kay Bagyong Emong, Mr. Aurelio, meron pa bang namamataan ng pag-asa na ibang namumuong sama ng panahon dito sa loob o sa labas man ng ating Philippine Area of Responsibility? Opo, mayroon tayong isang binabantay itong cloud cluster dito sa bandang West Philippine Sea na maaaring mabuong low pressure area nito. Kaya patuloy nating babantayan. At dito sa labas ng ating Philippine Area Responsibility, wala tayong namamata ng panibagong bagyo. So ayun, babantayan nga natin ang magiging lagay nitong cloud clusters dito sa western section ng ating bansa. Mr. Aurelio, matanong ko na lang rin, dahil inaasahan naman natin na papalabas na ng tuluyan itong si Bagyong Emong dito sa ating Philippine Area of Responsibility, bakit nadadagdagan pa yung mga lugar na maapektuhan ng sa halip na magkaroon tayo ng mga improvement, ito nga ay paakyat na at pahilaga na, ano ba yung dulot nitong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog? Tama sa panahon ng tag-ulan, itong pag may bagyo, asahan natin na pinag-iitingan niya itong hanging habagat. Kahit na itong si Bagyong Emong ay malayo sa ating bansa at walang direct na nakaka-apekto nito, ito namang yung hanging habagat o southwest monsoon naman ang nakaka-apekto sa halos buong bansa. Kaya po itong si hanging habagat ay magdadala ito ng mga pag-ulan, moderate to heavy rains dito sa Luzon at light to moderate rains dito sa Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Caraga region. So ayan po mga kababayan, naging malinaw na po yan sa ating lahat. Hindi po itong si Bagyong Emong ang direktang may dulot nitong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, kundi ito po nga hanging habagat na siya pong pinalalakas naman nitong pagkilos nga po ni Bagyong Emong. Ayun, maraming salamat po Mr. Aurelio sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at paalala po sa ating mga kababayan, lalo po yung mga ating mangingisda. Wala po nakataas ang public storm warning signal pero inaasahan po natin ng malalaking alon dito sa buong eastern seaboards ng Luzon at ganoon din ng western seaboards ng central and southern Luzon. So ayun,
Bigyan din tayo ng ideya dito sa gale warning natin. So, ibig sabihin po nito, bawal pong pumalaot ang mga maliliit na sakyang pandagat dahil po sa matataas na alon. Kaya po kayo po ay magdoble ingat naman po para po sa mga larger sea vessels. Ay nga po't natunghayan natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Hindi man tayo direkta naapektuhan sa ating bansa, patuloy naman na pinalalakas si Bagyong Emong. Ang hanging habagat na siyang nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Ang Luzon po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may moderate to heavy rain showers or thunderstorms. Doble ingat pa po tayong lahat dahil posible po ang pagkakaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. At para naman sa mga kabayan natin dyan sa Kabisayaan, pati na rin po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region, makakaranas naman po kayo dyan ng light to moderate rains or thunderstorms. At para naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms. Kung hindi po magbabago ang taglay na bilis nito, maaari pong lumabas bukas ang umaga sa ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Emong, pero antabayanan po natin ang mga pagbabago. Samantala, para naman sa ating gale warning, kapag po gale warning, ibig sabihin po nito mapanganib po ang pumalaot para sa mga maliliit na sasakyang pandagat katulad na lamang ng mga bangka. Kabilang po dito ang eastern seaboards ng Northern Luzon, so kasama po dito ang Isabela at ang eastern coast ng Cagayan. Kasama na rin po ang central seaboards ng Central Luzon, yan naman po ay sa Aurora, Zambales at sa Bataan. Meron din po sa Southern Luzon at kasama naman po dyan ang Camarines Provinces, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon at eastern coast ng Quezon. Kasama rin po dito ang Polillo Island, Occidental Mindoro at western coast ng Batangas. Magiging rough to very rough po ang karagatan at ang taas po ng alon ay mula po yan 3.4 meters to 4.5 meters at ang lakas naman po ng hangin ay mula po yan 52 to 63 kilometers per hour o yan po ay katumbas naman ng 28 to 34 knots. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, JC. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.